Mga kababayan, assalamualaikum. Mula noon hanggang ngayon, kahirapan pa rin ang problema ng ating bayan. Laki po ako sa hirap. Nakaranas po ako ng kahirapan. Kaya naman ako ay manungkulan sa pamahalaan. Tinuunan ko po ang problema ng kahirapan. Sa Makati, napababa ako ang bilang ng mahirap. Maraming nagkatrabaho at nakatikim at nakatamasa ng magandang serbisyo. Nagawa kong pinakamayaman ang lungsod ng Makati sa buong bansa. Dahil sa kagustuhan kong may ahon tayo sa kahirapan, siniraan ako at ang aking pamilya ng mga bagay-bagay na walang katamasan. So ako ho ay mamumuno mga kababayan dito sa ating bansa. Dala-dala ang aking malawak na karanasan, tamang pamamahala at malasakit sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Vice President. Ang susunod po ay ang kandidato ng People's Reform Party, PRP, Senadora Miriam Defensor Santiago. 60 seconds, Senador. Mayong hapon sa inyong tanan. Bisa na late ako kaina, ang aeroplano ko kaina. Nalilipayan gid ako. Nga nakalabot ako akon dire. Kay gusto ko na kanina mag-swimming na lang ako from Laguna Bay hanggang dito. There are many things we are rich in this country. We are rich in natural resources. We are rich in people resources. And yet, year after year, we hear the same doleful note from our analysts and economists. We are one of the poorest countries in the 10 Asian member community. Why are we so poor? The answer is because everybody wants to have the money of the government in his own pocket. Tanan yan sila, lahat sila. Pag nagpresidente ako, karasel ang abutin nila. So what our country needs really is a sense of shared destiny. Narito po naman ang kandidato ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, Lakas ng Bayan o PDP Laban, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Meron po kayong 60 seconds, Good day. Mayor. It's good that Ma'am Miriam is here. She's one of the two only qualified to run this country as president. Ma'am, I am here because there is so much criminality. Drugs is flooding the country, been calling the attention of the national government, and there is so much corruption in government. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Again, I said we cannot go for economic growth unless we start with government. For as long as there are incompetent and corrupt officials in our government, we would never reach our goal of a happy country. And so I say that I stand here and you might consider what I've told you this afternoon. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Tingnan po naman natin ang independent candidate na si Senadora Grace Poe. 60 seconds, Madam Senator. Mayong hapon sa tanan. Nararapat lamang na tayo nagtitipon-tipon dito para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa kanilang mga kababayan dito sa Mindanao. Ang Mindanao po ang nagbibigay ng pinakamalaking produkto pagdating sa pinya sa mundo, pangalawa po tayo. Pagdating naman po sa saging, pang-apat. Pagdating sa niyog, pang-lima. Pero hindi lang yon. Sa buong Pilipinas, dito po tayo umaasa ng kalahating pangangailangan natin sa mais. At 1/4 sa bigas, kalahati naman para sa isda. Pero bakit patuloy pa rin ang paghihirap ng ating mga kababayan sa Mindanao? Marami na pong namuno na may karanasan, ngunit ganun pa rin. Ang kailangan ay isang may tunay na malasakit, merong paninindigan, mabilis kumilos, at agarang makakapagbigay ng solusyon. Napakaganda ng Mindanao. Hindi lang natin dapat puntahan ito, dapat pasalamatan ito. Pinopropose namin 30% ng aming budget ay mapupunta dito sa Mindanao para sa agarang solusyon ng development. Maraming salamat. At ngayon naman ang kandidato ng Liberal Party, si dating DILG Secretary Mar Rojas. 60 seconds po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ho ba, pag pinasimple ang tanong, nagiging simple at klaro din ang sagot? Ano ang tanong?
Kung ihahambing natin ang pagpili ng Pangulo tulad ng pagpili natin kung sino ang magmamaneho sa ating mga anak sa araw-araw, sino ang pipiliin natin? Kanino natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga anak? Sa isang taong may mga kaso ng pagnanakaw, sa isang mainitin ng ulo na maaaring maaksidente, sa isang ngayon pa lang natututong magmaneho. O ipagkakaloob po natin ito sa isang taong matagal na po ninyong kilala, matagal nang nanilbihan, at ni minsan hindi kayo pinahamak o pinagsamantalahan. At may magandang rekomendasyon pa sa dati niyang pinagtrabahuan. Buo ang loob ko sa inyong pagpasya. Maraming salamat po.